Noong nakaraang linggo, we were challenged na ating pong paglingkuran ng Panginoon sa Romans chapter 12 verse 11. Ang sabi ay maging zealous tayo, maging zealous tayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil sa kanyang mercy. Ngayon naman ay dahil sa kanyang biyaya ay maging zealous tayo sa paglilingkod. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Sigaw nyo nga, serving the Lord. Pakisa malakas pa, serving the Lord. Yan. At tayo po ay inuutusan ng Panginoon. Alala niyo yung kanta? Narito na ba si Praise? Narito na ba? Last week ay wala, no? Where will I be if not for your mercy? Naalala niyo yun? Where will I be if not for your grace? Beautiful song composed by one of our composer, si Praise Renion, na nag-birthday. Pero kanong Sunday ay wala, nagtago. Ngayon nagtatago pa rin yata. Hindi naman po. Meron siyang assignment sa ibang worship center maya-maya marahil. But ladies and gentlemen, from the passage of Romans chapter 12, we are being told by the Apostle Paul na hindi tayo dapat manghina, huminto, manghinawa, kundi patuloy tayo maglingkod sa Panginoon. Never be lacking in zeal. Hallelujah. Why? Because in chapter 12 verse 1, ang sabi po, in view of God's mercy, at yun po ang ating series no nakaraang buwan, na dahil sa kanyang mercy. Ano yung mercy? Dapat parusahan ka, pero hindi itinuloy. Kay Kristo ibinigay. Dapat daling ka sa impyerno, pero hindi na ka nadadalhin sa impyerno dahil sa mercy ng Diyos through Christ. At pag tinanggap mo ang gift of eternal life, Romans 6:23, ay wala ka na sa kamatayan. Ikaw ay meron ng eternal life. Romans 6:23, for the wages of sin is death, that is separation from God, going to hell. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Dahil kay Yesu Cristo, sa halip na ikay sa impyerno, ikaw ngayon ay meron ng eternal life. Wala bang malakas na palakpak sa Panginoon? Yung malakas na palakpak, naligtas ka. Praise the Lord. At dahil daw iniligtas ka at niligtas ako, ipaglingkod natin ang ating buhay sa Panginoon. And we were told last month of one aspect of serving God. And what is that? Di yung kaligtasang tinanggap mo in view of His mercy, i-share mo. Ibahagi mo na wala sa relihiyon, wala sa sariling gawa. Romans 8:28, for the wage, sabi po ng Romans 8, sabi po ng Ephesians 2:8 and 9, I should say, Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith. This is not of yourself, it is a gift of God, so that no one can boast. Kaya pagdating mo sa verse 10, ang sabi, do good works because you have been saved by grace through faith. Talaga ipaglingkod mo ang buhay mo sa Panginoon. And one of the best way to give ourselves to the service of the Lord is to proclaim. 1 John chapter 1 verse 3. We proclaim to you what we have seen and heard. We proclaim to you what we have seen and heard. Ano po? Sabi diyan. So that you also may have fellowship with us, and our fellowship is with the Father, with His Son, Jesus Christ. That's the best way. Having received the mercy of God, you must proclaim Jesus. Proclaim the Lord. Win more souls to our Lord. Hallelujah. Kaya po, tinuruan po tayo ng Run for Harvest. Run, reach out to the people in your life na hindi pa naunawaan na ang kaligtasan ay available. Meron garantiya. Yung R, Run for Harvest. Reach out. And the second, we were told that letter U, we must usher them to Jesus Christ. Not just to believe in Christ, but to accept Him into our lives. Hallelujah. Pangatlo, pag siya'y tumanggap na kay Lord, kailangan i-meet mo siya one-on-one or by two or by group para in-nurture ang kanyang young faith in God through Jesus. Pagkat ang mga tao, meron namang faith sa Panginoon sa Diyos. Pero ito po, faith in Christ. And therefore, tuturuan mo magbasa ng Bible, tuturuan mo mag-pray, tuturuan mo mag-worship, etc. Kaya, lalago siya sa ating Panginoon. So we were told about that. Mga kapatid, thank God for last month. We were told that out of the mercy of the Lord, we must serve the Lord by proclaiming our Lord Jesus Christ. Ikaw at ako, whether bago pa lang o matagal nang tumanggap kay Kristo, are expected na maging masigasig sa pagsaserve. And one way of serving, proclaim the Lord to other people in our lives. Kaya po noong nakaraang linggo, we thank the Lord. We were asked by
Bulacan State University that there are 9,289 graduates ay dumaan sa atin pong inspiration, and we are able to share the gospel to them. We are also able to share the Asin at Ilaw movement para sa tamang pagboto. And when we ask them who would like to receive the Lord, not just believe Jesus but receive, they all raised their hand and they prayed aloud a prayer of acceptance. Wala bang malakas na palakpak sa Panginoon? Malakas yung palakpak. Kaya we praise the Lord for those who join us, even sa Tito and Tet company na nagpahiram ng malaking van para kami as a group, yung gospel team natin, ay araw-araw, umaga at hapon, noong June 1, 2, 3, and 4, ay nagpunta doon para to proclaim Jesus. Why? Because we received the mercy of God. And because of that mercy, gusto namin iba rin ay makatanggap ng mercy ng Panginoon at hindi mapunta sa impyerno. Ikaw, kapatid, it's not enough that you receive the mercy of the Lord and you have Jesus and you have the eternal life. You and I are expected to proclaim the same to others. Hallelujah. Ngayon naman, sa chapter 12 pa rin, verse 3, iba naman ang binanggit ni Apostle Paul. Tignan natin, chapter 12, verse 3. Sabi diyan, grace naman. Sabi diyan, for by the grace given me, wow, for by the grace given me, I say to you. Ano po? Tapos, inisa-isa niya po hanggang verse 8, which you will expound and let the Holy Spirit speak to us. Let me just say. Kaya sabi po nung kanta, where will I be if not for your mercy? Yun po yung una, yung last month. Kaya naman, where will I be if not for your grace? Ano naman yung grace? Yun yung hindi ka karapat-dapat pero binigay sa'yo. Ayun. Binigyan ka ng, kangina, dapat doon ka sa impyerno pero hinold ka. Hindi ka na pupunta. Kaya ipaglingkod mo, proclaim. Ngayon naman, dapat ka sa impyerno ka, pero sa langit ka na ngayon. Hindi ka karapat-dapat dyan. You are not worthy of heaven. Pero, sige nyo nga, malakas pero. Binigyan ka ng karapatan ng langit. Hindi dahil sa mabait ka, karelihiyoso, kundi dahil nga sa biyaya ng Panginoon. You and I were recipients of the things we do not deserve, and yet, out of God's grace, we are enjoying those graces. Hindi lamang salvation, nung ipinanganak ka, nang mabuhay ka, bahagi yan ng grasya ng Lord. At si Apostle Paul, in this particular passage, sinasabi niya, meron kayong mga galing, meron kayong mga husay. Out of the grace of God na binigyan kanyan, gamitin mo yan para maglingkod sa Diyos. Yun po ang mensahe ni Apostle Paul. And that is our message today and this month. Ano po? Yung galing mo, whether yan ay inilagay sa iyo ni God na galing dahil sa yung genes, or yung learned na kahusayan mo. Yung kahusayan mo dahil pinag-aralan mo at pwede mong gamitin sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, out of the grace of God, we are all expected to be zealous in serving the Lord. Hallelujah. Alam nyo, napakaganda yung sabi sa Romans chapter 12 verse 1, in view of God's mercy, offer our bodies as a living sacrifice. Worthy at dapat ay ipaglingkod. Yan daw ang proper and true worship. So we come together to worship God. Praise the Lord. But the Apostle Paul is telling, it's not enough that you come to worship God. It's not enough that you come to give God the true and proper worship when God's people gather together. It is important in verse 11 that you and I must serve the God we are worshiping. Hallelujah. Can I hear another amen? Humina na. Can you hear another amen? Kasi marami sa atin consumer. Yung gusto natin mabless tayo. Ano makukuha? Pero sabi ni God, sa dami ng binigay ko sa inyo, ngayon naman, out of gratitude, ipaglingkod ninyo ang inyong sarili. That out of His mercy, proclaim Christ. Labor in the Lord by proclaiming Christ. Kaya naman, labor for the Lord. Dahil binigyan ka ng galing at husay, gamitin mo yan para ipaglingkod sa kalawalatian ng Panginoon. Kaya that is our series for this month, Serving for God. Can I hear you say it and read it? This is the part and parcel of our series for the whole year, which is Generational Impact. Nais ng Lord na ang buhay mo ay magkaroon ng impact, hindi lamang sa panahon mo, kundi sa mga susunod na henerasyon. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. May the Lord, the Holy Spirit, prepare our hearts for His holy word today. Tingnan po natin, mga kapatid.
Sabi po ni Apostle Paul, in serving the Lord with zealousness in the midst of the brethren, importante na maunawaan natin na lahat tayo may galing at husay. Gamitin mo yun. Pero bago yun, importante that you and I must preserve the unity in the body of Christ. Let us look at verses 3 and following. Ano po? Sabi diyan, ano po? For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourselves more highly than you ought. Think of yourselves with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each one of you. What the Apostle Paul is saying is this: kahit naglilingkod ka kay Lord, pero kung ang yabang mo, and you are full of yourselves, sayang. Sige nyo nga, sayang. Sapagkat ang nais ng Panginoon na dahil sa kanyang mayamang biyaya, you are humbled. Ang biyaya ng Lord sobra-sobra, kaya walang room sa iyo ang kayabangan. Walang lugar sa iyo ang kayabangan. Nandiyan ka ba? Nakikinig ka ba? Sabi mo sa katabi mo, o ikaw yun. Ha? Tayo yung lahat yun, di ba? Kasi pwedeng tayo dahil sa ating galing, dahil sa ating husay, dahil sa ating naaral, dahil sa ating mga na-contribute, pwede tayo mayabang. The Apostle Paul, before expounding the challenge on using the giftings to serve God, be serving for God, the Apostle Paul reminded the Roman Christians that first and foremost, bantayan mo attitude mo. Attitude. Sige nyo nga attitude. Bantayan mo attitude mo. Sapagkat you may be so busy serving, pero ang taas mo na. And you are not preserving the unity. That's the first point that I would like to share. Ano po? Mga kapatid, mga minamahal, we must continue to preserve the unity, the unity with our humility in serving the Lord. Why? Because we serve as a team. Parang Senado. Hindi pwede kung ano magustuhan ng isa, yun na. Kailangan collegial. Ano po? And it takes a majority para magkaroon ng declaration, and that is legal. While it takes 13 senator para mag-elect ng new speaker ng Senate President, pero it takes a simple majority, which is 12, para gumawa ng business. And thank God, ngayon, ang ilang araw na hindi nagtatrabaho mga senador ay makakapagtrabaho na. Praise God. At sa pangunguna ng isang kapatid sa Panginoon, anak ng isang pastora, si Win Gatchalian. Palapakan niya natin ang Panginoon sa bagay na yun. Malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Huwag tayong padala sa drama ng mga senador na yan. Pagtrabahuhin natin sila. Dapat araw-araw magtrabaho sila tulad ng karaniwang manggagawang Pilipino. Araw-araw nagtatrabaho. Amen? Tigilan nila ang drama-drama. They must serve us. They are public servants. We don't want to join in their intramurals. We want them to come to work every day. And thank God, with a simple majority, they can start working together. Let's pray for our senators. Ano po? Na ang pagharian sila ng kapakumbabaan. Huwag lang nagko-quote ng Bible. Huwag lang nagko-quote ng Bible. Kundi nakikita sa kanilang puso. At ang isang katangian po dyan ay yung mapagpakumbaba. Hindi kapit-tuko sa kapangyarihan at sa posisyon. Mga kapatid, mga minamahal, former Senate presidents already issued, IBP already issued a statement. And there has been recognition, whatever the intramurals, what is important to us, we demand a Senate that is working every day. Can you hear that? Amen? Please, huwag tayo mag-away kung kayo kakampi. Ang atin, magtrabaho kayo para sa aming mamamayan. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, importante po yun. In a team, we must always preserve unity. We must preserve unity, and we can only do so when we have humble heart. In a family, we must preserve unity through our humility. Kahapon nagkaroon tayo ng couples class. Ano po, quarterly natin ginagawa ito. At isa sa mahalagi nating binibigyan din ay mahalaga ang mag-asawa ay nagkakaroon ng friction yan eh. Pero kung mapakumbaba, hindi pinagtatagal ang friction. There will never be forever when there is no forgiveness. Can I hear another amen? Kaya mahalaga po, sabi ng Apostle Paul, serve God with zealousness, but you must preserve unity with your humility. Kaya any form of
yung pagtataas ng sarili, we should surrender it to the Lord. There are 3 things we would like you to see about this. Una, set aside superiority. Set aside superiority. Hindi na dadaan sa daldal. Hindi na dadaan sa Facebook. Ano po? Importante, set aside superiority. Ano po? Do not think of yourselves more highly than you ought to think. Ano po? Pangalawa, exercise prudence. Think of yourselves, ano sabi dyan? With, ano po sabi? Sober judgment. Hindi ko yung pwedeng, ako, wala akong kakampihan. Hindi ko pwede yun. Ang kampihan natin, yung totoo, yung tama. Ayan. Meron tayong Bible at meron tayong konstitusyon. Ano po? Sabi na, dapat neutral. You can never be neutral. You have to be biased for the truth. Can you hear louder, amen? You have to be biased for the truth. Kaya yan ang batiko sa ating mga evangelical Christian community. Ano po? Na parang, wala kaming posisyon. Hindi pwede. Kahit ang tatamaan ay kasama nating tila born again, we have to stand for the truth. Yun po, mga kapatid, mga minamahal. Let's exercise prudence. Let's exercise prudence. Ano po? Gamitin natin yung ating isipan kung ano ba ang tama. Ano po? Our sense of right and wrong ay dapat po yun ang masunod. Ano po? Si General Cesar Binag, ng ating guest, ng ating anniversary, I asked him to make a presentation in one of our meetings. At sa kanilang studies, tayo mga Pilipino, lalo na mga Pilipinong mga relihiyoso, maliwanag ang tama at mali. Pero, siguro nyo nga pero, pag ang involved na ay kakilala, pag ang involved na ay kasamahan, nawawala at natutunaw kung ano ang tama at mali. Huwag nawang mangyari sa atin yan. Nandyan ho ba kayo? Can you hear louder, amen? Not because we want unity, we don't exercise prudence anymore. No. Unity is founded on the truth of God's Word, on the truth of our Constitution. Oh, may the Lord speak to our hearts. Mga kapatid, let us continue to pursue humility in our lives. At pangatlo, pakibasa nga po, focus on your share. Huwag mag-focus sa ano share mo. Ano po? Sa kagabi, bilang mag-asawa, huwag mong hanapan yung asawa mo. Ang sarili mo, ang hanapan mo, ano ang pwede kong gawin. Huwag yung, ang asawa ko dapat ganun. Hindi, walang mangyayari. Ikaw ano ang dapat mong gawin. At ang asawa mo may impluwensyahan mo. Kaya ang topic namin kagabi, paano maging asawang impacto o impacta. Hindi po, hindi maliho yung Tagalog na yon. Impactful spouse. How can you be an impactful spouse? Do your share. Pursue. Don't demand too much from your spouse. At yung asawa mo susunod pagka ginagawa mo yung tama. Can you hear louder, amen? Ganun din tayo bilang mamamayan. What's our share? Well, sabi ng Constitution, we are the sovereign Filipino people. At yung mga senador at sa lahat ng politiko, public servants. So we can call out sila kung mali ang kanilang ginagawa. Kaya mag-ingay tayo patuloy. Mga mamamayan, hindi po karebeldihan pag nag-iingay ang mamamayan pag may nakikitang mali. Kaya dapat patuloy tayo sa pagsigaw. Mga kurakot-i. Humihina na. Tanyo nga. Mga kurakot-i. Mga ninakaw-i. Balik na yan. Hindi kulong. Hindi kakulong yung ninakaw. Ibalik na yan. At yan ang ating prayer. Let's pray for the Ombudsman. Let's pray for the Department of Justice. Ang Senado, ang kanilang investigation in age of legislation. Tapos yung mga nakikitang ebidensya ipapasa sa Justice Department at saka sa Ombudsman. Let the proper institution pursue the case. And let's pray. But more than that, mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Let us do our share. Ano pa share natin? Mag-pray, of course. Mag-pray natin ang ating mga politiko. Mag-pray natin ang ating mga public servants. Ano po? Pero at the same time, sabi ng Panginoon, pray and watch. Sigaw nyo nga. Isa po. One more time. Pray and watch. Kaya bantayan natin sila. Pray natin sila, encourage natin sila, pero bantayan. Pag may mali, mag-ingay tayo. We must pressure them to do what is right. We must pressure them to serve us.
yung sinumpaan nilang paglilingkuran. Yan ang ating share. Pray, bantayan sila. Ano po? Mga kapatid, mga minamahal, ano pa ang share natin? Abay, mag-disciple tayo. Mag-win tayo ng tao sa Panginoon, i-disciple natin, na mahalin ang Biblia at isapamuhay ang Biblia para pagka naging politiko siya, ay hindi na siya sasama sa tiwali. Can you hear amen? That's the best way to transform our nation. Not just to join politics, but to disciple people, to become real follower of Jesus. And that's what we see in the life of Brother Biko Soto. Ano po? Si Biko Soto ay na-disciple dahil sa kanyang nanay at sa kanyang kinalakan ay hindi lang siya naging aktibo sa simbahan, kundi talagang nagbabasa ng Bible at sinasapamuhay at nilabanan niya ang clan doon sa Pasig na hindi natitinag at nanindigan siya sa tama. And praise the Lord blessed him and he has shown that the true believer and a true disciple can effect change for our nation. Hallelujah. Palapakan niya natin ang Panginoon sa bagay na yun. Malakas na palakpak. He is not a Bible-quoting politician, but he is living out the principle of the Holy Bible, doing his share in Pasig. Hallelujah. Mga kapatid, gising ho ba kayo? When we say, preserve the unity with humility, it doesn't mean we will not exercise our prudence. It doesn't mean wala na tayong gagawin. Continue to do your share. Continue to do share. Alam nyo, noong ang mga Christian leaders ay nagtataas ng kamay ng politiko at yung iba ay kumakandidato, nag-grieve ang heart ko. Sapagkat para sa akin, ang church dapat non-partisan. Pero dapat maingay sa tama at mali. Socio-politically engaged. Pero pagka boboto na, bigyan ng kalayaan ang mamamayan. Yun ang aking pananindigan. Pero hindi ko naman control yung iba na kumakandidato o kaya ay nagtataas ng kamay. So I gave it to them. But the Lord spoke to me, do your share, Jonel. And so, tinayo natin ang Asin at Ilaw movement. Panawagan na ang suhol-iwaksin natin, ating siya sa atin ihalal natin, itaguyod, legal at wasto. Without judging those who opted to do otherwise, we do our share. Kaya po, praise the Lord. At meron tayong kaibigan na nag-volunteer na imprenta yung ating pamphlet. Kaya more than 10,000 ay nadidistribute natin ngayon. Ang suhol, iwaksi natin, ating siya sa atin. Wala mo malakas na palakpak sa Panginoon. Mas malakas na palakpak. So Hope of Glory is doing our share. Hallelujah. Kaya po, pero we don't want to quarrel with others who have different opinion. We don't want to quarrel with others who have a different idea. Ano po? We just want to be doing our share. Meaning, we are not quarrelsome, but we are not quiet laban sa mali at para sa tama. Pangalawa, ang sabi ng Apostle Paul, it's not just about humility. Ang sabi ng Apostle Paul, sabi niya po, for just as each one of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ, we, though many, form one body. Ang sabi po dyan, ano po? Verse 4 and 5, ano po? And each member belongs to all the others. Ano po sasabi po dyan? We must serve the Lord with humility. Pangalawa, we must serve the Lord with, ano po sabi dyan, no? Our attitude ng pagiging team player. Yan. Serve as one team for God. Sabi niya, one team. Serve as one team for the Lord. Hallelujah. Kaya tayo po as a church, we continue to encourage all of us to serve as one team. Kaya many of you are here and then pupunta na sa iba't ibang outreaches natin. At bagaman may iba-iba tayong lugar ng pagsamba, but we are one church with different location. Kaya nga, at this point, I would like to recognize yung pong ating mga kapatid din sa abroad na they gather together, their family. Nagbibihis din sila ng maayos at nanonood sila ng ating online worship. And they worship the Lord with us. And they invite yung kanilang kaibigan to come. Praise God. At they also send their tithes and offering para sa mga gawain ng Panginoon sa Hope of Glory. Pero palapakan natin ng Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid sa abroad. Ano po? At kahit yung hindi sa abroad, yung pumalayo sa ating mga worship center, they gather their family. Oh, they are serving God
with us. We are one team even though we are in different places. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, that's what the Apostle Paul is saying. Ano po? Don't just be humble and therefore contribute to the humility. You need to nurture team spirit. Everybody shout and say, team spirit. So letter A, nurture team spirit in serving. So kaya kapag may masyadong eager, tapos nasisira na yung team spirit, we need to remind each other that we are serving as one team. Hallelujah. Pangalawa, we celebrate diversity na iba-iba talaga. Iba-iba talaga ang galing at husay. Iba-iba ang talento. Iba-iba ang kanilang mga gifting. So we celebrate na magkakaiba tayo and yet we can serve as one team. Yung ating catalyst, isa sa mga highlight ng kanilang count ay yung laro. At yung laro, inulan sila. And I was worried only to find out na enjoy sila na maglaro sa ulan. At bagaman sila ay magkakaibang team, they promote yung team bawat isa, but at the end, they were challenged to serve the Lord as one catalyst team to do campus ministry. And they are excited. They're excited to do outreach, to do gospel team sa mga campuses nila. Pwede mo malakas na palakpak sa Panginoon sa ating catalyst? Malakas na ba? So it's not just a camp that makes them very happy and enjoy. It's a camp where they committed themselves to become catalysts in their campuses. Praise the Lord. We praise God sa mga catalyst full-timer natin na talagang, alam nyo, hindi na nila kinailangang abalahin ang mga pastor, ang mga lead pastors natin. Ano po? Sila na ang talagang namahala at hindi na ho inabala ang mga pastor. Kaya po, habang kami abala sa BSU, sila naman po ay lumakad na patungo doon sa camp. Iba-iba ang galing, iba-iba ang husay. But we serve as one SGC team. Malabang malakas na praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya matutuwa ako, mga kapatid natin, mag-a-abroad na po kami. Pero doon sa abroad po, magtatayo kami ng house church. We will join our online, gagather namin kaibigan, at magbibihis din na maayos at mag-worship together. And before you know it, we have house churches in different places. Glory to God. Pero importante po na in-nurture yung team spirit. Kaya they continue to connect with us. Praise the Lord. At i-celebrate yung diversity, magkakaiba. At enhance belongingness. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, in serving the Lord, it is important for us to always remember that we serve the Lord because we belong to one family of God. We belong to one family of God. Not just because we are trying to prove ourselves, no, but because we belong to this forever family of God. And therefore, nagmamalasakit tayo. We care. Natanggap natin ang kaligtasan. At ang sabi diyan, you have fellowship with us and our fellowship is the Father. Pag tinanggap mo si Kristo, ikaw ay nagiging anak ng Diyos at nagiging kabilang ka sa pamilya ng Diyos. And in this family of God, we are not perfect. May mga kahinaan, may mga kapintasan, pero we can continue to nurture team spirit. We serve as one. That's why Hope of Glory is one church in different location. Praise God. Pangatlo at panghuli, sa mga sumunod na talata, ang sabi diyan, serve God with our giftedness. Ayan, yung kung ano galing mo. Bukod sa pagpoproclaim ng kaligtasan, kung ano galing mo, gamitin mo. Inisa-isa ni Apostle Paul, iba-iba yung galing, iba-iba. Ano po? May iba't ibang galing at husay. Ano po? Inisa-isa, can we show the verses? Ano po? Inisa-isa niya po, kung leadership, i-exercise mo leadership. Kung encouragement, isa-isa. But this list, ladies and gentlemen, is not exhaustive. Hindi ho exhaustive. Ano po? In Ephesians chapter 4, inisa-isa rin po doon. In 1 Corinthians chapter 10, inisa-isa rin po doon. When you combine all of this, ano po, makikita nyo yung iba't ibang giftings. But the point, ladies and gentlemen, because of limited time, mayroon kang galing. Sabi mo sa katabi mo, may galing ka. Magaling ka at tao ka. Gamitin mo yan sa paglilingkod sa Panginoon. Praise the Lord. Gamitin mo yan. Kaya nga kagabi, tuwan-tuwa ako doon sa mga couples kumanta at sumayaw. So tinandaan ko yung mga may boses. At tinandaan ko rin yung mga mga mahusay sumayaw, malalambot ang katawan. Mas marami yung lalaki na malambot ang katawan. Kaya madadagdagan na ang hope movers natin. Ang sarap lang na yung galing mo, yung husay mo, pwede ko palang gamitin to sa paglilingkod sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, thanks be to God.
If there is one thing I always thank the Lord, ang Hope of Glory people ay naunawaan. We were saved in order to serve. And how do you serve? By your giftedness. Kaya po, nandiyan po yung listahan ng ating mga pwedeng pag-involvean dito sa ating church. Can we show? At mamaya paglabas ninyo, meron diyang checklist, bibigyan kayo. Pwede nyo checkan, alin doon kayo mag-serve. Tapos lagyan nyo pangalan, telephone number, and we will contact you and you can be part of our one team. Ayan po. Pwede kang facilitator, pwede scripture reader, pwede program coordinator, pwede ka na sa Hope Music, pwedeng greeter. Ha? Ito, pinakamaganda ito ha? Yung lahat na masarap ngumiti. Good morning, welcome. O, nakaserve ka na kay Lord, di ba? Kaya wala kang dahilan, po. Pwede secretariat, pwede sa general services, naglilinis, pwede marshal, ha? Yung nakatingin para kung may yung mga nakatayo na yan, no? Kita niyo yung mga nakatayo? Pwede mong palakpakan natin yung mga nakatayo na yan. So sila marshal, para panatiliing maayos ang worship. At tinitingnan nila kung sino nagsiselfone. Ayun, may nagsiselfone. O may naglalaro ng cellphone. Ayan. Tinatandaan nila. At ayun po, kasama sa kanilang trabaho. Because we want to preserve orderliness. At marami po yan. All of this ay nandoon sa one sheet of paper paglabas ninyo. Get one, fill up, tapos balik po ninyo. At they will contact you. Wow! You now have the opportunity to respond to the grace of God because you will say, I am available to serve the Lord according to my giftedness. Will you be serving God? Romans 12:11, ano masabi? Do not lack the seal. Continue to have the seal. Never be lacking in zeal. But keep your spiritual fervor serving the Lord. You can serve the Lord ayon sa iyong galing at husay. Kahit kayo bago mananampalataya, you can serve the Lord with your giftedness. Oh, it's a joy to serve Him. Pangalawa, be faithful in your commitment to God. Don't just engage with your giftings. Maging matapat ka. Pag nag-commit ka, sa 3 buwan ako magmamarshal. Checkan mo, 3 months. At maging matapat ka doon. O sabi, yung iba, hindi nagtatapat Huwag na rin ako. Hindi, ikaw magtapat ka, do your share. Be faithful. Pangatlo, be Christ-like in serving. Kasi pwede kayo nagsiserve, pero wala ka ng Christ-likeness. Kailangan remain Christ-like in serving. In our attitudes while serving, sabi diyan, cheerfully, inisesa doon, cheerfully, diligently, generously, etc., etc. When the Apostle Paul narrated all the giftings, but not exhaustive, lagi merong adjective na ganoon. Meaning, hindi lang mahalaga na nagsiserve. Mahalaga yung attitude. Everybody shout attitude. Kaya sa atin pong values na passion acronym, nakalagay doon yung inspired ministry. Balance ng 3. Dapat according to gifts, dapat ay inspired, dapat ay anointed ng Holy Spirit. Don't just do it dahil magaling ka. Kundi pray, Lord, wala ako magagawa, malibang ako'y gamitin mo. Yun po. Pangatlo, dapat subject to authority. You submit to whoever is coordinator. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. The Lord Jesus died on the cross of Calvary, not just for you and me to receive salvation, but for you and me to serve Him. Hallelujah. So the challenge is simple. Will you appreciate not just the mercy of God, therefore you proclaim, but will you also be thankful for the grace of God, and therefore you will commit and say, yes, Lord, I want to serve you. One of our beautiful song ay yung Handa Nang Maglingkod sa iyo. It's a beautiful song. Handang-handa nang maglingkod sa iyo. Kapatid, have you really received the grace of God, His salvation? Then you, don't look on your left or on your right. Ikaw mismo, binibigyan ng panawagan na magpagamit sa Panginoon ayon sa iyong galing, ayon sa iyong husay. Naririto ako, Panginoon, handa nang maglingkod sa iyo. Tayo mo ko, ipikit natin ang ating mga mata.